Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Araw po ng Martes. Tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin ngayong araw ng Martes using our gold tarot card. No, teka po, ito na naman ang ating mga kandila. No, ayaw na naman nilang. Tingnan po natin ano po ang makikita natin ngayong araw ng Martes. Huwebes. Ayaw pong umilaw ng kandila natin. Ayaw umilaw ng ating kandila. Last. So, kumuha na lang tayo ng bagong kandila, no? Gusto ko po kasi ay malinaw kung makita kung ano po ang mangyayari, no? After po ng lahat ng ito, after po ng Pasko, gusto ko pong makita kung ano po ang mangyayari ngayong after ng Christmas po, no? Ano po ang mangyayari o nararamdaman niya ngayong pagkatapos ng Pasko. Malapit na pong magbagong taon. Yan. Okay. Pili po tayo dito sa ating barahan ng 20 cards. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Pili pa po tayo ng another 10 cards. Para po dito, no? Ito po lahat ang gusto kong gamitin ngayon. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Parang gusto ko pang bumunot. Pili pa tayong tatlong cards. 21, 22, 23. I-feel nyo po, i-feel nyo po, ha? Sabi ko sa inyo, kailangan nyo pong i-feel na ito po ay hinuhulaan ko kayo na nasa harapan nyo, no? Okay. Simulan na po natin, no? Lagyan mo natin ito. Huwag niyo pong skip to. Dito po tayo kumukuha ng energy. Quick decision or impulsive decision. Ano? Nako, ito po ay hindi na nadala sa quick decision. Mga decisyong hindi pinag-iisipan. Hindi pa po ito nadala. Oh. As a matter of fact, itong taong to ay hirap na hirap magdesisyon pagkadating sa mga matitinong bagay. Pero sa kalokohan po or hindi na po nag-iisip, no? Talagang bara-bara po ang desisyon ng taong ito, no? Disconnected po siya ngayong Pasko. Talagang ngayong Pasko ay malayo po ang kanyang isipan, no? Talagang nasa malayo po yung isipan niya at talagang sa nakikita ko po ay talagang hirap po siyang wala po yung isip niya sa okasyon, ano? Naiisip niya po kung kamusta ka, ano ang ginagawa mo,
paano ka ngayong Pasko, no? Masaya ka ba daw na wala siya sa iyo ngayong Pasko? Ano daw ba ang nararamdaman mo ngayong Pasko? Same daw ba kayo na naiisip mo din daw ba siya ngayong araw ng Pasko? Napakadami niya pong iniisip, ang dami niya po tanong ngayon, ang dami niya pong katanungan tungkol sa iyo ngayong Pasko o ngayong naging Pasko, no? Talagang ang dami niya pong katanungan sa isip niya tungkol sa iyo, no? Ang dami niyang tanong tungkol sa iyo. Ngayong Pasko. Ngayong nakaraang Pasko. Masaya ka daw ba? You know, ang dami niyang tanong tungkol sa iyo ngayong Pasko, ngayong nakaraang Pasko na niisip niya po, masaya ka ba na wala siya? Kamusta ka ba? Paano mo sinelebrate ang Pasko? Naiisip mo din daw ba siya? Ano daw ang dami niya pong ayan siya po yung gumagawa sa sarili niya niyan, Kasi sa totoo lang, pwede ka naman niyang tawagan, pwede ka niyang kausapin, pero ayan po yung ginagawa niya, tanong na lang siya ng tanong sa isip niya because of too much pride. Ayan ang sinasabi ko, na minsan napakahirap talaga na ma-pride kayo, Napakahirap talaga na iniisip mo lahat yan, Sobrang pride mo, yan ang nangyayari sa iyo, sa kanya, Naisip siya ng isip, pero ayan, wala po siyang magawa. Hindi niya po alam kung ano yung kanyang gagawin, At talagang sa nakikita ko po ay talagang hindi niya po akalain kung ano po yung hindi niya po matansya, Hindi niya po matansya kung kamusta ka, hindi niya po matansya kung paano ka ngayong nang dumaang Pasko, ngayon na hiwalay kayo, paano ka daw ba? Nag-enjoy ka daw ba? Masaya ka daw ba? May kasama ka daw ba? Sino daw ang kasama mo? Ano daw ang pinagkaabalahan mo? Ang dami niya pong katanungan, ang dami pong gumugulo sa isip niya na ayan po yung consequences, Talagang ang dami niya pong iniisip, Ayan, siya po ang sumaksak sa sarili niya. Siya po yung nag-create ng ganyang isipin, Imbis po na humingi na lang siya ng tawad sa iyo para tapos na, makausap ka niya ng maayos, Alam mo, hindi ka naman po ma-pride, Actually, yung puso mo nga is malambot, Maramdaman mo lang sa kanya yung totaling paglambot ng puso niya mo talaga sa kanya, talagang iba, Kaya sa nakikita ko ngayon ay talagang hindi mo po alam kung bakit hindi ka mapalagay, aburido ka, o baka aligaga ka ng Pasko, may iba sa inyo nagpapalpitate, may iba sa inyo hindi mapakali, may iba sa inyo parang wala sa sarili, kasi because naiisip ka niya, nakukuha niya po yung energy mo, Ayan, parang feeling niya malas na malas siya sa buhay niya at talagang nagkasunod-sunod po yung kanyang kamalasan sa buhay niya. Hindi niya po alam kung ano daw po yung gagawin niya dahil hindi naman po niya alam bakit siya nagkakaganyan, Sabi niya, iniwan ka na niya, supposedly wala na siyang pakialam sa'yo. Pero bakit ganyan, Ayan, diba? Kasi sinasabi ko po, siya ang gumawa niyan sa sarili niya. Yan, in-isolate niya po yung sarili niya ngayong Pasko. In-isolate niya, meaning ayaw niya pong mag-open kahit kanino ng kanyang nararamdaman. Ayaw niya pong sabihin kung ano yung kanyang tunay na nararamdaman. Dahil nakakaramdam din po siya ng pain ngayong Pasko or nakaramdam din siya ng pain
para nasaktan din siya ngayong Pasko kahit mayabang to, no, marunong din po itong masaktan, no. Naiisip ka po talaga nito, naisip niya po yung samahan nyo, naisip niya po yung samahan nyo, and naisip niya po kung ano daw po yung gagawin niya, no, kung wala ka. Patuloy ka pong mawawala sa kanya. Sabi niya, bakit parang naiisip ka niya ngayon? Ayan, nagse-self-pity po ang taong ito, no? Nagse-self-pity po ang taong yan ngayon, no? Masyado po siyang self-confident talaga, na may self-confidence siya, na kahit dati daw iwanan kanya, wala lang sa kanya, kasi alam niya na anytime na gustuhin niya, nandiyan ka lang. Pero bakit ngayon? Ayan, no? Talagang ngayon siya nakakaramdam ng hurt, no? Ngayon po siya nakakaramdam ng aray, bakit ko namimiss itong taong ito ngayong Pasko? To think, meron naman akong, ayan, no? Meron naman daw siyang someone, or kung hindi man someone, meron naman siyang kasama, pero bakit ka daw niyan? Ba't daw ikaw ang nasa laman ng isip niya ngayong Pasko, no? Sabi ko nga po sa inyo, yung hula ko po, yung basa ko po ng Pasko, hindi ka po nakakalimutan ng taong ito, no? Ng Pasko, hindi ka talaga nawala sa isip niya, no? Mayabang lang po itong taong to talaga. Parte na po ng pagkatao niya yung ego at pride niya, no? For some of you, binati nyo ito pero hindi sumagot, no? Mayabang pa po, no? Yan po, no? Dun lang po sa may mga nagbate, no? Na-anxiety po ito, no? Na-anxiety siya, hindi niya alam bakit. Nabubwisit siya sa sarili niya. Na-anxiety siya, bakit daw, no? Parang feeling niya, iniisip mo daw ba siya? Bakit daw hindi ka niya nakakalimutan? At bakit daw iniisip-isip ka niya, oh? Ay, nako. Loss and separation, ano? Parang nakikita niya sa mga nangyayari sa kanya, yung loss and separation ang tindi ng dating po sa kanya, no? Para siyang hindi niya maintindihan, pero talagang iba yung dating sa kanya nito. Siya po ay naipit sa isang sitwasyon. Siya po ay parang yung responsibilidad na burden sa kanya, na-stress siya, na over stress, burnout, no? Parang nakita niya yung pinasok niya ngayon ay isang malaking responsibilidad lamang, na nababurden siya at nai-stress siya. Very disorganized ang buhay niya daw, no? Sabi niya, bakit daw siya naging ganyan? Hindi niya daw ine-expect, no? Kasi sinira niya yung tiwala mo. Broken family, broken relationship, shattered dreams. Ang ganda na daw sana ng buhay niya sa'yo. Pero siya rin daw po ang sumira niyan sa'yo. Gusto niya po ng rest, gusto niya po ng restoration, rest. Gusto niya po na, alam mo yun, mawala na lang muna, lumayo, no? Wala po siyang ginagawang any initiative to win you back sa ngayon. No, nag-aantay po ito ng sign from you na baka naman daw, no? Maramdaman mo na ikaw ay, siya ay magpaano sa'yo, no? Siya po ay, ikaw ay magparamdam sa kanya, at baka naman, no, gumawa ka daw ng move, no, para sa inyong dalawa, no? So ikaw po talaga ang inaantay nitong taong to na gumawa ng move. Ano ba yung taong ito? Siya na nga may kasalanan sa iyo. Siya pa ang nag-iintay na gumawa ng move. Ikaw pa raw talaga ang gagawa ng move, oh. Hindi po siya makapag-decide anong gusto niya sa buhay niya. Hindi po siya makapag-decide whether ano ang gagawin niya sa mga susunod na buwan, sa bagong taon. Wala pa po siyang napapagdesisyonan actually, no? Talagang wala pa po siyang nagagawa at napapagdesisyonan na kung ano ba ang gusto niya sa sarili niya. Magulo din tong taong to. Very dissatisfied po siya sa buhay na meron siya ngayon. Hindi po siya satisfied, talagang very, very dissatisfied ang taong ito sa anuman meron siya sa ngayon, no? Nag-iisip po ang taong to na bakit ka daw niya naiisip. Naiisip niya, baka daw, may pagmamahal pa siya sa'yo, no? Baka daw kaya kanya naiisip ay may pagmamahal pa siya sa'yo.
O, wow. Ngayon mo naiisip yan. Gigil ako sa iyo. Yan. So, yan po ang ating first reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po makita natin kung ano po ang makikita natin dito sa ating reading of the day para sa inyo, no? Kung ano po ang naging ano po ang impact nito sa inyo at kung ano po ang saloobin nyo dito sa ating reading, no? I hope na huwag nyo po masyado itong dibdibin, huwag nyo po siyang masyadong isipin, kaya marami pa pong darating sa inyong mga pangyayari sa buhay nyo. Mag-focus lang po kayo sa masaya na kalooban. Okay? So, yan po ang ating first reading of the day, no? Ang dami niyang katanungan ngayong nakaraang Pasko, no? Kung masaya ka daw ba, nawala siya, etc., etc., etc. So, kayo po just focus, no? Focus lang po sa sarili nyo this time, no? Sabi ko nga po, hayaan nyo muna siya. Mag-focus kayo sa sarili nyo this time. Okay? And, yan po ang ating reading. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's L-A-D-Y-L-Y Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That's my only official and legit FB account. At sa lahat po sa inyo, may good news po ako. Binigay sa atin ng Christmas Day ni Papa Jesus na nawala po sa Messenger, no? Nakalagay po doon sa fake na account ng Lady Elena na this person is, the messenger is unavailable, no? So, nire-report ko din po kasi siya araw-araw na pretending to be me, na fraud siya and scam. Alam nyo po, nawala siya, no, sa ating So, patuloy nyo po doon po sa mga nag-report na sa Messenger, patuloy nyo pa rin po siyang i-report sa Messenger kahit wala na po siya doon. So, kung meron kayong conversation with the fake Lady Elena, ay pwede nyo pa rin pong i-report yun para po hindi na siya makabalik. At wala na po siyang ma-scam na mga taong malulungkot at talagang naghahanap ng tulong. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat. And, sana po lahat kayo din ay nakapanood na ng ating One Love a Day, no? Para po sa mga hindi pa nakakapanood ng One Love a Day, ay ito po yung may title na ito na yung pinakahihintay mo, The One Love a Day, no? Maraming salamat po sa inyong lahat dyan, no? Na nakapanood na ng ating One Love a Day. Napakasarap po sa puso niya na tayo ay ginamit na namang instrumento para tayo ay makatulong sa matatanda. Okay? Sa aking pong mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Isang taon na po tayong nagsasama-sama sa ating active na po, na naging active ako sa YouTube, no? At I hope na mas matagal pa po tayong magkasama-sama. And talaga pong sinasabi ko sa inyo na kahit ano pong mangyari, kahit nasa ang lupalo po ako, ay hindi po ako magsasawang magbigay sa inyo ng reading of the day. Ayan, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. At ang lagi ko, tsaka thank you rin po for not skipping ads, no? Ang dami nyo rin pong matutulungan na matatanda by not skipping ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel para sa ating advocacy sa ating mga street lolos and lolas, no? Maraming salamat po. And ano pa po ba sasabihin ko sa inyo? Siyempre, kayo po ngayong Pasko, no? Nasimulan na po natin, you do 3 things po talaga that will make you happy. No, isipin niyo po kahit even the simplest things na pwede mong magawa na magiging happy kayo, no? Ako po ay magiging happy talaga sa inyo. And marami pong pwede kayong gawin. Talagang i-prioritize nyo po yung sarili nyo. You know, self-love is still the best love of all. Kaya mahalin nyo po ang inyong mga sarili. Be grateful every day. You know, yung magising pa lang po tayo sa umaga is really a blessing from up above, no? Ayan nga po, no? Kaya talagang sinasabi nga na every gising is a blessing. Totoo po yun, no? Na talagang ang gising natin sa umaga, hindi lahat nagigising. That is a major blessing.
a wonderful blessing from our up above, no? Yung healthy tayo, yan. So maraming salamat po. And ano pa ba? Syempre po, no, kailangan nating ma-realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back po for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot ha. Ako po ay magbabalik for another set of reading for our second reading of the day. But before that, I hope na panood nyo na po yung ating Christmas readings, no? Ating first, second, and third reading nung Pasko. And of course, yung ating live kahapon na wherein dun ko po in-announce na nawala na ang messenger ng fake na Lady Elena at patuloy po natin sana itong i-report, no? Kaya yan po, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Okay, yan lang po, and God bless you all. I will all see you again on our next reading for our second reading of the day. Maraming salamat po, and God bless you all. Bye! Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.